Magandang umaga po sa inyo lahat at konting announcement muna bago tayo magpasimula. At sa darating pong Miyerkules, Huwebes at Biyernes, may School of Deliverance. Pakilagay nga School of Deliverance. Special announcement po ito. Yung mga hindi pa nag-e-enroll ng School of Deliverance para matuto ng how to heal the sick, how to cast out demons, yan po ay 15 subject na gagawin po sa Prosperity Hall. At sa gabi ay invited kayo. Wala pong bayad din sa gabi. Alas 7 ng gabi, Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Everybody's welcome to join and to attend our revival night. Yan po sa Miyerkules, Huwebes at Biyernes. At sa Huwebes po ng hapon, alas 6 ng gabi, ay meron pong concert sa Malolos sa Hiyas Convention Center, The Singing Bishops. At kayo po lahat ay invited. Ang ticket po ay 200. Isa ko sa magpe-perform doon. At kapag walang pumalakpak, ibig sabihin walang JCTD doon. Taga-palakpak ko kayo lahat. Alright? At gusto ko lang mag-report konti sa inyo yung mga nangyayari po sa pinapagawa nating church para alam nyo kung nasaan na tayo. Pakita mo nga, Jeremiah, bago ko magpasimula. Nakakita nyo damo na may truck, di ba? Ayan. Makita mo nga yung ating, i-play mo nga uli yung ating pinakamalaking picture, yung favor. Yung pong mat foundation, tapos na ho yun. At yung pinaka, ano tawag doon, brother, yung biga, tapos na yung biga. So ano naman, puro poste naman. At kaya ko sinasabi sa inyo para ipag-pray nyo at maraming pera pa ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi naman tayo nagmamadali at yan po yung proyekto natin, 5,000 seating capacities po yan for the glory of God. At kayo, kasama kayo lahat doon sa pagpapagawa ng templo ng Panginoon Diyos. Amen? Okay. Sige, pakipalabas natin sandali. Pakibatay ilaw.
Pag ang Diyos ang nagpasimula, tatapusin ang ating Panginoon Diyos. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa lahat ng mga nagbibigay, nagkakaloob, at malaki man o maliit, for the glory of God, God will return you 1,000-fold for you. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating aralin ngayong umaga bilang pagpapatuloy na ating pong inaaral ngayong araw na ito, ngayong buwan ng Marso, patungkol sa banal na Espiritu. Praise God. Everybody say, I love you, Holy Spirit. Praise God. Tayo tumayo bilang pag-aalang salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 14, verses 1 to 5. 1 Corinthians chapter 14, verses 1 to 5. Basahin po natin lahat. For so love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him, however in the Spirit he speaks mysteries. But he who prophesies speaks edification. He who prophecies speak edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied, for he who prophesies is greater than he who speaks with tongues, unless indeed he interprets, that the church may receive edification. Praise God. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. You may be seated in the presence of the Lord. Ang ating topic ngayong umaga ay una nating nung nakaraang linggo, balik-aralan natin. Sino nakakaalam nung nakaraang linggo pinag-aralan natin? Ay indwelling of the Holy Spirit. Pangalawa ay infilling of the Holy Spirit. Under the infilling of the Holy Spirit, we will tackle today speaking in tongues. Bakit mahalaga ang nagsasalita ng iba't ibang wika? Ano benepisyo nito sa bilang tayo'y mga anak ng Diyos bilang Kristiyano? Ito ay nakalagay sa banal na kasulatan. Dito sa Psalm 90, pakilagay mo nga doon, Psalm 81. Sabi natin, fill me, Holy Spirit. Lakasan natin, one more time, fill me, Holy Spirit. Sa awit, Psalm 81, verse 10. Basahin natin lahat. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it. Sabi natin lahat. I open my mouth wide, and God will fill me. Sino dito merong anak na maliliit? Ano ginagawa ng ina o ng lolo-lolo? Kapag hindi makakain, ano gagawin? Sa Tagalog ay susubuan. Sabi nung anak, sabi nung ina, bukas mo bibig mo. Pati mata ng nanay, nakabukas na bukas. Open your mouth wide. Sabi natin lahat, open your mouth wide. Yung bata kapag hindi nakakakain, ang sabi nung ina, sige, pag hindi ka kumain, mamamayat ka at matotodas ka. Mas lalo kapag yung bibig ng magulang ay puro negative. Kaya sabi nung ina, bukas ang bibig. Lakihan mo, bukas ng bibig. Subo! Ganon ang magulang eh. Para ikaw ay lumaki ka agad, lumakas ka. Sa spiritual, sabi ng Biblia, open your mouth wide and I will fill it. Ibukas mo bibig mo at pupunuin kita. Sabi natin, I open my mouth wide. Pag ang bibig ay
binukas ng malakas, pati boses, malakas din ang boses. Tama ba? Sumigaw nga tayo ng malakas, hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah. Yung mahaba. Hindi pwede nagsasalita, walang lumalabas sa bibig. Ano tawag doon? Pipe. Ano kasama ng mga pipe? Alam nyo Meron akong kilalang pipe na isang araw umatin dito. Ngayon lang ako nakakita ng pipe. Sobra ang daldal. Opo. Pero yung pipe tsaka bingi, magkasama yan. Pero yung bulag, nag-iisa. Tama ba? Diyan sa May Robinson, marami diyan sa 4th floor, merong bulag diyan nagmamasahe. Nung masakit yung aking shoulder ba yun? Shoulder. Nagpahilot ako doon. Nung matapos, sabi ng mga bulag sa akin, ang pogi niyo po. Sa tuwa ko, hindi ko alintana, napagbibigyan ko tig 100 lahat. Nung ako'y lumabas, naisip-isip ko, bulag nga pala tuwa. Hindi na-gets sa iba. So, ang Biblia nagsasabi, open your mouth wide. Bakit sinabi ng awit, open your mouth wide? Sapagat ito ay spiritual. Kapag ang spiritual natin, todo bukas sa Panginoon, marami tayong sagap. Marami tayong pagpapala. Say amen. Ngayon, sa infilling of the Holy Spirit, meron sinasabi sa Korinto, sa isang kapuspusan natin bilang mga anak ng Diyos, ang tawag dito, speaking in tongues, o tinatawag na unknown tongues. Ano benepisyo nito kapag tayo nagsasalita ng ibang wika? Number 1, tingnan po natin dito. Number 1, pakilagay mo doon. What are the benefits in speaking in a known tongue? O, number 1, verse 2, nakalagay yan. Pakilagay ngayon ating verse 2. Basahin natin verse 2. For he who speak in tongue does not speak to men, but to God. Pakilagay yung number 1. Number 1 benefits, you are speaking directly to God. Ang sabi ng banal na kasulatan, speaking unknown tongue, speak unto God. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. But speaking unto God. Ang Diyos po natin napakalaki. Alam niya lahat ng ating ginagawa. Pero hindi lahat nasasabi mo ang laman ng puso mo. At isa sa mystery ng speaking in a known tongue, ikaw ay nakikipag-usap diretso sa Panginoon. Walang party line. Diretso to sa langit. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya sabi ng telephone number ng Panginoon? Jeremiah 33 verse 3. Call upon God and He will answer you, and He will show the great and mighty things which you do not know. Kapag ang isang tao na nasa lupa o nasa bahay man, nagtatrabaho, may problema, may suliranin, tatawag sa Diyos. Ang Diyos ay sumasagot. Ang sagot ng Diyos tatlo. Ano sagot ng Diyos? Yes, no, and wait. Pagkalooban ng Diyos, ang sagot ng Diyos ay yes. Kapag hindi kalooban ng Diyos, ikaw ay mapapahamak, ang sagot ng Diyos ay no. Kapag ikaw ay sobrang haba kalooban naman ng Diyos, ano gagawin mo? Wait. Maghihintay ka. Iyan ang sagot ng Diyos. And He show
your great and mighty things. Ipapakita sa iyo ng Diyos yung mga kababalaghan, mga dakilang bagay na kumisan hindi mo maintindihan. Ang bansa natin Pilipinas ngayon, mga Kristiyano na nanalangin para sa bansa natin, hindi natin maintindihan kung ano nangyayari sa ating bansa. At siyempre tayo mga born again, ang tungkulin natin, manalangin. Hindi dapat tayo nakikigulo. Ang sabi ng Biblia, kapag may nag-aaway na aso, sabi ng Bible, at kapag sa away na yon, ikaw ay pumunta doon, ikaw ay makakagat. Kaya ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos, manalangin sa ating Diyos na may gawa ng langit at lupa. Tandaan po natin, lahat na yan alam ng Diyos. God is in control. Sa buhay natin, alam ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay mo, sa anak mo, sa pamilya mo. Ang mahalagay, tumatawag ka sa Panginoon Diyos. At kapag ikaw'y tumawag, isang araw, God will show great and mighty things which you do not know. Amen? At hindi lamang yon. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the hearts of man the things which God has prepared for those who love Him. Katulad mo, katulad nating lahat, mahal na mahal natin ang Diyos. Merong espesyal na hinahanda ang Diyos sa iyo at sa akin. Katulad ng JCTD member o people, ang hinahanda ng Diyos sa atin, the best. Sabi mo nga sa katabi mo, ang hinahanda ng Diyos sa iyo ay the best. Kapag may dumalaw sa inyo, sasabihin, oy sister, brother, 1 week before na siya bumisita, ako'y dadalaw sa iyo. Kapag isang tao espesyal sa puso mo, espesyal ang ipaghahanda mo. Tama ba? Kapag lalong espesyal ang paghahanda mo, sige, pupunta ako dyan. Sige, paghahanda kita. Ano yung hinanda? Crispy pata. Oh, masarap yon. Hipong malalaki. Alimango na lolo ng alimango. Purihin ng Panginoon. Yung mga taong yan may galit sa iyo. Bakit? Hindi halata. Pero sabi mo nga paminsan-minsan lang naman kumain. At may gamot naman. Ano ibig sabihin nun? Sa Diyos, mga kapatid, araw-araw may hinaanda ang Diyos na magagandang bagay sa buhay nating lahat. Bakit? Nagmamahal tayo sa Kanya. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Alright. Balik mo sa 1 Corinthians 14, verse 2. Kapag ikaw ay nagsasalita na iba't ibang wika, ano ba yung iba't ibang wika? Ito yung hindi mo naintindihan. Ang tawag dito, language in heaven. Ano lang lengguwahe ng Pilipinas? Sagot. Tagalog. Ano lengguwahe sa Netherlands? Dutch. Sa France. French. Sa Germany. Ano dialect naman sa mga Bisaya? Bisaya. Sa Pampanga. Sa Bulacan. Ang mga sino dito ang mga Kapampangan? Yan. Sa Pampanga, makikita nyo, pag nag-uusap yan, sample lang, may mga harap na mga Tagalog, hindi nag-uusap ng Tagalog yan, Kapampangan. Ang tanong, hindi mo maintindihan yung salita nila. Kasi pag sumakay ka ng bus, sasabihin nung nagtinda, itlog, itlog, itlog. Pagdating doon, apalit, ibon na. Paano nangyayari yun, di ba? Kasi nila, dialect nila yon. Hindi mo maintindihan. Sa langit, hindi maintindihan ng sino man tao o mga demonyo man pag ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika.
Only God will understand what you are speaking. Amen? Mamaya papakita natin yan. Pangalawa, verse 3. Pangalawa, he who speak in tongue edifieth himself, but he who prophesy edifies the church. Pangalawa. Number 1 na, speaking, verse 3. Basahin po natin, verse 3. 1, 2, 3, go. Verse 4. Yung dulo, basahin natin yung dulo. Number 2, he who speak in a known tongue edifies himself. Pakilagay mo nga yung number 2. Ano number 2? Is for our edification. Everybody say edifies. Sino gustong malakas araw-araw ang kanilang espiritu? The word edifies galing sa salitang dalawang salita sa Latin. Una ay tinatawag na aede. Ang ibig sabihin, temple. Edifies means to construct pala, to construct. To construct. At yung tinatawag na yung salitang edifies, kare means edifies, ulitin natin, edifies, edis means to build. Everybody say to build. Sino dito nagpapagawa ng bahay? Nagre-reconstruct, nagpapaganda. At dalawang salita, ang ibig sabihin ng isa naman ay sa Latin word, acres, ibig sabihin, akes, kung wari, mga Latino tayo, is means temple. Pag pinagsama, to build the temple, to construct the temple. Everybody say to construct, to rebuild the temple. Spiritual yan. Tanong, sino ba ang templo ng Panginoon? Ikaw at saka ako. We are the temple of the Holy Spirit. Sino dito gustong lumakas ang kanilang katawan panlupa? Sino gustong laging walang sakit, walang karamdaman? Ang panlaban pala dyan, mystery to speak in unknown tongue. Araw-araw, mayat maya, speak in tongue. Sa Greek word means oiko, means house. Domyo means to build. Ibig sabihin, pakilagay mo nga doon, kaya ba isulat yun? Oiko domyo. The word domyo means, kinuha salita sa English, dome. Everybody say dome. Sino nakakita ng dome? Ibig sabihin, building, dome. Okyo means house. Domyo means to build the house. Taas nga dalawang kamay. This body is the temple of the Holy Ghost. Amen. Pakibaba. Because we are the temple of the Holy Spirit, ayaw niya tayo may sakit, may karamdaman. Gusto ng Diyos ang katawan ay malinis, malakas, malusog, maganda. Tingnan mo yung katawan mo. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda ba? Guwapo? Inaalagaan ang katawan. Naintindihan ba natin? So, he that speak in tongue, speak unto God. Pangalawa, edifies himself. Paano ba magsalita ng iba't ibang wika? Tuturuan ko kayo mamaya, alright? Kunin muna natin kung bakit tayo pinagsasalita ng Diyos
ng iba't ibang wika. Verse 5. Tuloy, verse 5. Verse 5. 1 Corinthians 14, verse 5. Verse 5 muna, tuloy, verse 5. Basa, 1, 2, 3, go. O, tama na muna doon, alright? I wish you all spoke with tongue. Yung bata, sino dito may anak na bata na maliliit? Sino nagtuturo magsalita ng salita? Mga magulang. Ano unang natututuhan ng mga bata? Ha? Close, open, close, open. Ha? Susunod ano? Susunod. Di ba? Mama, papa. Ano susunod? Medyo malaki na. Tuturuan, what is your name? Saan ka nakatira? Pag sasabihin ng nanay, ano tinuro? Pag nakikita lolo, lola. Tayo sa I wish you all spoke with tongue. Sabi ni San Pablo Apostol, gusto ko lahat kayo magsalita ng iba't ibang wika. Pangatlong dahilan kung bakit gusto ng Diyos tayo magsalita ng iba't ibang wika. Your understanding is unfruitful. Ito pala panlaban sa problema at suliranin ngayong panahong ito. 1 Corinthians 14:14. Ang ating pangunawa ay nagkakaroon ng peace of mind. Masahin po natin, 1 Corinthians 14:14, pangatlo. For if I pray in tongue, my spirit prays, my understanding is unfruitful. Mula Lunes hanggang Sabado, napakarami nating at number one problema ng tao ay ba't alam na alam nyo? Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, bagamat nandito tayo sa lupa, gusto ng Diyos tayo may kapayapaan, may kagalakan, maganda ang buhay natin. Isa sa panlaban diyan, if I pray in tongue, my spirit prays. Yung espiritu mo nananalangin. Dahil ang tao may katawan, may kaluluwa, at merong espiritu. Ngayon, kapag ikaw ay nabubugnot, naiinis ka, o ikaw ay problematic, iyon ang panahon para mag-isalita ka na speaking in tongues. Sapagat ang sabi ng Bible, in the world you have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. John 16:33. Kaya pag nagsasalita ka iba't ibang wika, Shikalalabahanda rabakia rabahanda, your understanding is unfruitful. Yung laman ng ulo mo, lahat ng iyong kabalisahan, lahat ng iyong problema at suliranin, aalisin ng Diyos. At bibigyan ka ng kanyang kapayapaan. Taas nga ulit dalawang kamay. Sabi natin, Lord, fill me. Amen. Ayan. Pang-apat. 1 Corinthians 14:22. Pang-apat, it is a sign. Ito ay tanda. Tanda ito. Saan? Sa mga unbeliever at tanda ito sa mga mananampalataya. It is a sign for the believer, even to unbeliever. Ano pagkakaiba natin sa mundo at ikaw na anak ng Diyos?
Basahin natin. Therefore, tongues are for a signs, not to those who believe, but to unbelievers. But prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. Makinig kayo mabuti. Pag ikaw nagsasalita iba't ibang wika, ibig sabihin, hindi kayo magkamukha ng unbeliever. Nalalaman nila ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Hindi naman sila nakapagsasalita ng iba't ibang wika eh. Sino dito nagmumura? Very good. Sino dati nagmumura? Ang dami ah. Sino dito may dila? Yung ating palang tanda pala yun, yung dila mo, iibahin ng Diyos, lalagyan ng unknown language para diretso sa langit. Ito ay tanda ng mga mananampalataya. Mark 16. Tingnan natin sa Mark 16, 17, 18. In this sign shall follow them that believe. In my name, they shall cast out what? Demons. Pangalawang, they will speak with what? New tongues. Alam mo, dahil mga Pentecostal tayo, belong to the charismatic groups. Yung mga evangelical church, hindi naniniwala sa speaking tongue. Bagamat yun ay regalo ng Diyos sa ating lahat. At nakalagay yan sa Bible. Ito ang tanda na ikaw ay mananampalataya ni Jesucristo. Una, magpapalayas ka ng demonyo. Taas ang isang daliri. Sabi natin, in the name of Jesus, I rebuke demon spirit in my life. Come out in Jesus' name. O kayong mga nagtatrabaho, sumasakay ng sasakyan, bago kayo lumabas, re-rebuke nyo, demonyo na aksidente, demonyo ng kamatayan, lumayas ka sa aking daranan sa pangalan ni Jesus. Kaya mahalaga, nagpe-pray tayo. O, bago ka kumain, nagpe-pray ka, Lord, itong pagkain ito, balutan mo na yung dugo, maging masustansya sa aking katawan panlupa. Eh, nabalitaan nyo, merong kumain dyan sa restaurant. Nung kumain, patay. Hindi ko alam kung ano kinamatay. Narinig ko lang. Bakit? Ano ibig sabihin? Lahat tayo, by prayer gagawin natin. O, bago maligo, o, Lord, balutan ng dugo na Jesus ng tubig na ito. Merong naligo, nakahilam ng sabon. Sabi niyo, bakit? Wala palang tubig. Ano pinapatawa ko lang kayo. Ano ibig sabihin? Iba ho na stiff neck. Di, meron mga ganun eh. Di ba iba sabi nila, sana siya na lang ang napahamak. Ba't ako napahamak? Ang dami namang mapapahamak. Masasamang tao sila. Kasi ang target ng Diablo ay mga Kristiyano. Kaya lagi tayong magpapabalot ng dugo ni Jesus. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord Jesus, cover me by the blood of the Lamb. In Jesus' name. Amen. Yung mga anak mo, bago mag-aral, Panginoon, balutan mo ito na yung dugo. In Jesus' name. Lahat ng sakit, lahat ng demonyo ng, ano ba yung lamok na nangangagat? Ano tawag doon? Dengue, come out. Pabalutan mo ng dugo ni Jesus. Yung mga anak nyo, mga teenager, pababalutan nyo ng dugo ni Jesus. Panginoon, alisin mo yung mga mansamang manliligaw. Amen. Mga padala ng Diablo. Tuwan-tuwa yung mga... Totoo yun. Sabagat ang destiny ng mga anak natin nakasalalay din sa prayer ng mga magulang. Amen. O mga negosyante, pababalutan yung dugo ni Jesus ang inyong negosyo para lalo tayo i-bless ng Panginoon. At ang pangalawa niyan, hindi matapos doon, they will speak with new tongue. Magsasalita ka ng iba't ibang wika. Yung spiritual warfare, halimbawa sa gobyerno ngayon, sino nanonood ng YouTube? Lahat tayo. Pagkagising sa umaga, tanghalin tapat, parang ang pagkain na natin eh. Sa gabi, bago matulog, YouTube.
Ano balita ngayon? Alam na natin lahat kung ano balita ngayon. Mga kapatid, ang kalaban natin, mga demonyo, tandaan po natin yan. Hindi natin kalaban tao. Ang kalaban natin, mga demon spirit in our beloved country. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, babay natin demonyo ng rebellion, demonyo ng corruption sa bansa natin. Magsilayas kayo sa pangalan ni Jesucristo. Kasi mga born again tayo eh. Amen? Hindi yung nanonood lang tayo, hindi tayo nagpe-pray. Magpe-pray tayo kahit ilang minuto lang. Iandog natin para sa bansa natin Pilipinas. Para ang bansa natin magtagumpay sa larangan ng pagpapala ng Diyos. Amen. Blessed is the nation whose God is the Lord. Sa totoo, napakarami ng born again ngayon sa bansang Pilipinas. Kaya ang gagawin natin, ito'y binigay ng Diyos. They will speak with new tongue. Naliligo ka, speak in tongue. Naglalaba ka, sikalalabahan. Nagdadrive ka, hurrabara, sikalalabahan. May problema ka, may sulirin ka, speak in tongue. God will edify yourself. Kaya marami pong natutuyo, maraming nagbabackslide, hindi nila alam yung tinatawag na in the spirit realm. Ang gustong-gusto ng Diyos tayo maging malakas lahat. Because the joy of the Lord is our strength. Para hindi tayo natutuyo, yung galak natin, nasa puso natin, tuloy-tuloy, yun ang gusto ng Diyos lahat. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Number 5. It is a repressing. Isaiah 28, 11 and 12. Repressing pala yan. Halimbawa, mula Lunes hanggang Sabado, sino dito mga teacher? 1, 2, 3, 4. Sino pa? Teacher. 5, 6, 7. Di ba dyan workaholic kayo dyan Na-dedrain kayo dyan. Sino dito naghahanap buhay? Taas ang kanang kamay, naghahanap buhay. Ganon din kayo. Sino dito walang hanap buhay? Yan lalo, yung mabilis magpakatanda yan. Dahil walang ginagawa Kaya yung mga pensyonado, gusto pang maghanap buhay ng iba. Bakit? Hindi sila sanay sa ganon. Alam mo, pinakamagandang trabaho, i-offer ko sa inyo. Mag-pray kayo sa bahay nyo. The hardest work na sa inyo ng Panginoon, ipagpe-pray nyo mga pastor, pagpe-pray nyo mga miyembro, yung nakatabi nyo, mahal nyo sa buhay, bansang Pilipinas. Amen? Tingnan po natin, Isaiah 28, verse 11. Verse 11. Maya-maya, mag-ano tayo, magpe-perform tayo, demonstrate natin yan. Magsasalita ka iba-ibang wika. For with his stammering lips and other tongue, he will speak to these people. Verse 12. Basa mga kapatid. To whom he said, this is the rest which you may cause the weary to rest. And this is the repressing, yet they will not hear. Ito yung tinatawag na R and R. Ano yung R and R? Rest and sa mundo recreation, tayo rest and repressing. Sino dito pagkalinggo pagkatapos ng service, kakain, magluluto, matutulog? Sino dito yon? Anong tawag doon? Rest. At pag mamamasyal, anong tawag sa namamasyal? Gastos. Ngayon, pagsamahin mo ito 11 and 12. Ang tawag doon, speaking tongue, stammering lips. Pag tayo ay nag-speaking tongue, God will give you rest. Eba say rest. Lakasan mo, rest. Ilang araw magtrabaho? 6. Pampito, ano gagawin? Rest. Kasama sa rest po yung speaking in tongue. Alright, basa, tuloy mo.
This is the rest which you may cause the weary to rest. Yung mga nagugulumihanan, marami mga problema, mga suliranin, hindi makayanan ng buhay, mga trials, mga pagsubok. Speak in tongue. And this is the repressing, yet they will not hear. Ang tawag niyan, repressing. Ever say repressing? Ang mga lalaking Pilipino, ang gusto nilang repressing, uminom ng Hinebra, uminom ng Tanduay, uminom ng lambanog pagka ikaw'y taga-bukid. Ano mabane? Uubusin lahat ang sweldo. Akala nila iyon ang rest. Iyon ang repressing. No! Ang repressing ng ating kaluluwa. Pag nagsasalita ka ibang wika. Sino dito gusto pera? Taas nga dalawang kamay na mga gusto ng pera. Panginoon, yung mga ayaw magtaas ng mataas ang kamay, ibigay sa katabi yung kalahati. Sabi natin, Lord Jesus, bless me today. Amen. Get it? Ngayon, bakit ko sinasabi yan? Hindi pa dumarating ang financial breakthroughs nyo. Speak in tongue. Librahanda raba sikalabahanda raba kiyalabahanda. Hurabaraba sikalabahanda raba kiyalaba sikalabahanda. Speak in tongue. God will give you repressing. Mare-repress yung kaluluwa mo. Because the Holy Spirit is, kanina ang kanta natin, He is like a wind. The Holy Spirit is like a wind, like a rain. Sino napunta na sa Singapore? Taas ang kanaway napunta sa Singapore. At gustong pumunta sa Singapore. Diyan kumisan umuulan. Hindi malakas ang ulan dyan. Sandali lang. Makita mo yung mga halaman, naggagandahan, mga lunti ang mga dahon, green na green. The Holy Spirit is like a rain. If you are entertain the Holy Spirit, marirepress yung kaluluwa natin. Bukas, trabaho na naman. Yung iba nabubugnot sa trabaho. You must enjoy your work. Enjoy your service in the Lord. Papaano to? Ayan, ang kitang-kita mo natin, this is the repressing. Repressing. Sino dito masaya na naglilingkod sa Panginoon? Pag ang tao, katabi mo masaya, linggo-linggo pumupunta sa simbahan. Sabi mo nga sa katabi mo, see you again, ha? Sabado pa lang, ha, mga kapatid? Mag-ano ka na, mag-speak in tongue ka. Naintindihan ba natin? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 6, huli na, tapos na tayo. Acts chapter 10, verse 46. Acts chapter 10, verse 46. Speak in tongue will magnify the Lord. To magnify God. Acts 10:46, if you want to write it down. Acts 10:46. For they heard them speak with tongues and magnify God. Praise God. Kahit nasa bahay ka, naglalakad ka, estudyante ka, ano man katayuan mo sa buhay, speak in tongue. God will magnify. We will magnify the Lord. Tuwan-tuwa ang Diyos sa atin. Naikukumpara ko yan sa bata. Kapag ang bata, di ba, nasan si yung apo ni Sister Karing, nandiyan ba? O mamaya pa? Okay. Yung mga absent kayong umaga, may pangalawang service, tatandaan niyo po yan, ha? 10:30. At pag absent kayo dalawang service, meron pang pangatlo. Alas 4 ng hapon hanggang alas 6. Pag absent pa kayo ng pangatlo, di-deliver ko na kayo. Alright. So, He will magnify God. Ngayon, how to receive the speaking tongue? Number 1. How to experience
it. Paano ito ma-experience? Number 1, hunger and thirst for the Holy Spirit. Basahin natin, number 1, I will pour water on him who is what? Thirsty. Ano gamot sa mga nauuhaw? Sagot. Uminom ng tubig. I will pour water on him who is what? Thirsty. Ever say, I am thirsty. Sabi ng anak mo, nanay, tubig! Ganon din tayo maya-maya. Tubig galing sa langit. Amen. Pangalawa, John 7:36 to 37. Sulat nyo na lang. John 7:36 to 37. Yan po ay naka-YouTube naman tayo. No? Kaya napapanood tayo sa YouTube ngayon. John 7:36-37. What is these things that he said? You will seek me and find me. Where I am, you cannot come. Verse 37. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out. Napaiyak ang Panginoong Hesukristo. If anyone thirsts, let him come to me and drink. So mamaya, lalapit tayo kay Hesukristo. Diyos ko, Panginoon ko, ako po'y nauuhaw. Puspusin mo po ako. Verse 38. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Out of his belly shall flow rivers of living water. Meron tayong belly, ang tawag na spiritual. Nandyan manggagaling yan. Lalabas sa bibig mo, magsasalita ka, hallelujah, hallelujah, we praise God. Para kang pinagpala ng Diyos sa buhay mo, nakatanggap ka ng 10 milyon, 100 milyon, tuwan-tuwa ka sa galak. Pero ang natanggap mo, wala iba kundi pinakamayaman ng Diyos na may gawa ng langit at lupa na nagpapala sa atin. Number 3. Number 3 naman, number 4. Number 3, obedient. Kailangan masunurin ka sa Panginoon. Acts chapter 5, verse 32. And we are His witnesses to these things, so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Sabihin mo sa kakatabi mo, sunod lang ng sunod. Sabihin mo sa katabi mo, sunod ng sunod, anak. Kapag asawa mo, sunod na sunod. Tayo mga anak ng Diyos, sunod lang na sunod. Bawal sa Bible, nagre-reklamo. Alright? Panglima. Pangilan na? Pang-apat. Humingi ka. Luke 11 verse 13. Luke 11:13. Pakisabi mo sa katabi mo, humanda ka. Pupuspusin ka ng Holy Spirit. Hallelujah. Ayan. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children. Ever say gifts. How much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ever say, I love you, Holy Spirit. Holy Spirit, fill me today. Amen. Say hallelujah. Now, who is Jesus today in this session? Jesus is the baptizer of the Holy Spirit and fire. Luke chapter 3 verse 16. Tapos na tayo. Luke chapter 3 verse 16. Sino si Jesucristo? Ang sabi ng Bible, John answered saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Ever say fire. Say again, fire. Tingnan mo yung katabi mo, nag-aapoy ba? Mainit ba sa Panginoon? Kailangan natin Holy Spirit and fire. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon,
Ano manifestation ito? Pero how to demonstrate it? Mamaya kakanta tayo ng Welcome Holy Spirit. Ang gagawin natin, magsasalita ka, open your mouth wide. Sasabihin mo, hallelujah, hallelujah. Magsasalita ka, iba't ibang wika. Shikalalabahanda, shikalalabah. Hindi mo mapapigilan yan. Gifts ng Holy Spirit yan sa ating lahat. Amen. Tayo lahat. Sabi no isa, matanda na ako. Hindi. God will pour out His Spirit upon all flesh. Sa susunod na linggo, huwag kayo mag-absent. Titingnan naman natin yung how to leading in the Holy Spirit. Alright. Ngayon, ano gagawin natin? Mamaya-maya, yuyuko ka, pipikit ka, mapupuspos ka ng Holy Spirit. Mararamdaman mo apoy ng Espiritu Santo sa iyong katawan. Maya-maya magsasalita ka, iba't ibang wika. Halaba, shikalabahandara. Pati mga bata, i-anoint ng Holy Spirit ngayong umagang ito. Yumuko tayo pumigil. Taas ang dalawang kamay sa Panginoon. Sabi natin, Lord Jesus, You are the baptizer of the Holy Spirit and fire. Baptize me today, Holy Spirit. Bless my tongue, bless my spirit, bless my heart today in the name of Jesus. Ano man ang nakikita mong karumihan ng aking puso, ako'y patawarin mo. Buksan mo po ang aking puso, ang aking bibig, para makapagsalita ng iba't ibang wika upang ako makapag-usap sa iyo diretso diyan sa kalangitan. Holy Spirit, empower me, fill me today. In Jesus' name. Taas mo dalawang kamay mo. Bago tayo humingi ng mga pangailangan natin sa Panginoon, bubuksan natin bibig natin. We will sing the melody of praise to the Lord. Awitin muna natin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bata, matanda, mga first-timer, God is with you. The Holy Spirit is in you also. Hallelujah. God is saying to you, open your mouth wide and God will fill you. Ang mahalaga yung ating katawan, kaluluwa at espiritu ngayong araw na ito. Hallelujah. Lift your hands and close your eyes. Kayo po mga nanonood, join with us by singing Hallelujah, Hallelujah. Huraba-raba sikalabahan. We give you praise, we give you glory, Lord. Blessed are those hungry and thirsty, for they shall be filled today. The simple song that we render unto you, our Lord, receive it in the name of Jesus. You inhabit the praises of your people today. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you glory to you, Lord. Sing it again. Hallelujah.
God will give you stammering lips today. God, fill your people with the Holy Ghost. Empower your people in the name of Jesus. Sing it, everybody. Open your mouth wide. Hallelujah. Out of your belly flow rivers of living water. We give you praise, we give you glory. Hallelujah. Release the refreshing anointing, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Shall we sing the melody of praise? Come on, now, you speak in tongue now. Yung mga first-timer, sabihin mo, hallelujah, hallelujah, lakasan mo. Maya-maya, iibahin ng Diyos ang iyong mga bibig, iyong salita. Hurabarabar sikalaba, kiyalaba, sikalaba, handaraba, hayalaba, kiyalaba, handa. Hurabarabar, kiyalaba, sikalaba, handaraba, hayalaba, huraba, hayalaba. Close your eyes. Open your mouth wide. Psalm 81 verse 10. Open your mouth wide and God will fill you up. Yung mga first-timer, sabihin mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakasan mo, kapatid. Praise God, praise God, hallelujah. Ang mga born-again Christians, sing it, hallelujah, hallelujah. Utusan mo, hallelujah mo. Shikalabakandarabakialabahan. Taas mo dalawang kamay mo. Taas dalawang kamay. Open your mouth. Hafakiarabahandarabahaya. Command your lips to open mouth. Open. Open wide. Utusan mo, kaluluwa mo. In a few seconds, in a few minutes, God will release fire. God will release fire. God will release fire. Halabaki alabahanda rabaki alabasika alabahanda. Hora barabarasika alabahanda rabasika alabahanda rabaki alabahaya. Hora barabaraki alabasika alabahanda rabaki alabasika alabahanda. Kayo mga kabataan, do it, young people. Do it. Shikara, shikalabahan. Shikarabahando, shikarabahando. Sige, sige, come on, come on. God will baptize you with the Holy Spirit and fire. You can feel the fire from heaven. You can feel fire from heaven. La baba basika babahando. Le bebe kika bahunda rabakata la basika la bahamba babaha. Hura barabakia rabasika la bahando. Hura baba shikarebe bebi baba baba baba. Sige, bukasan mo pa bibig mo. Huwag mong pahintulutan, hindi ka mapagsalita. Sige, come on, everybody in this building. Kayo mga nasa likod, kaliwa, harapan. Harabahara, abaki, arabahanda, rabaki, alabahando. Hurabarababa, babashika, rebibi, bibi, bababa, bababa, bababa.
Yung iba dito parang Chinese kung magsalita, Shikarabakiyarabahanda. Ikaw lamang at ang Diyos nakakaalam na sinasabi mo. That's the spiritual gifts. Shika, Shikaba, Libra Baba, Hunderebekia Baba, Shikarabahanda. Yung iba dito aawit ng spiritual song. Release, Lord, the anointing. Release the anointing. Release the anointing, Lord. Shika, chika, 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 baba, humba, humba, baba, baba. Shika, lebiki, baba, humba, baba, shika, baby, baby, baba, baba. And the Spirit of the Lord is moving right now. The Spirit of the Lord is moving right now. Holy Spirit, move, move, Holy Ghost. Yan, lalakas ka. Lalakas ang buto mo, ang iyong laman. Ikaw ay pinapagaling. Shikiri ketiketa ka baba 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 baba. Shikiri baby 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 baba 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 baba. Kayo mga may problema at suliranin, inaalis ng Diyos ang mga problema mo sa iyong kaisipan. Ikaw na di-discourage ka, inaalis ng Diyos ang iyong discouragement. Hallelujah. Hura, hura ba, hura ba, hura ba na ba, sikare, bebe, bebe, baba. Chika, 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 baba, na baba, baba. Hura ba, baba, sikari, bigi, baba, baba, baba. Hura ba, baba, 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 baba. Hura ba, baba, sikare, bebe, 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 baba. Yes, you can feel fire mula ulo mo hanggang payapak. Nararamdaman mo apoy sa iyong paa, iba'y sa kamay. Hallelujah. Kayo mga negosyante, the Spirit of the Lord baptize your hands. Shika, shikaba, shikabando, libre bibibikia baba. Iyan mo po shikaribikia, rasukribibilikia. Sige, taas dalawang kamay. The Lord will bless your hands. Shaka, shikaba, shikabebe, mababa. Huwag niyong pahintulit, hindi kayo magpagsalita. Ibukas niyo bibig niyo. Help yourself. Help yourself. Hura baba, shikababa, libre bebebe, libre bababa. Sige, bukas mo bibig mo, kapatid. Sige, sige, mga ilang minuto. Kung paano tayo isang linggong nagsalita, ngayon naman, in a few minutes, in a few seconds, shikeri, kikarabaka, hura bababa. Shikalabaka, dalabaka, dalabaka. One more time, shikalabaka, dalabasikalabababahal. Sige, come on, open your mouth wide. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Holy Spirit, thank you, thank you, thank you. Huwag kang papayag, aalis ka sa lugar na ito. Hindi ka nabubuspos ng Espiritu Santo. Huwag mo hayaan ganyan ka pa rin sa buhay mo. Sabihin mo, Lord, fill me, empower me, Holy Spirit. Holy Spirit, empower me. Fill me, Holy Ghost. Kayo mga namamasukan, mga employees, say it, Holy Spirit, fill me, Holy Ghost. Yung mga anak ng Diyos, the Lord will fill you now. Yes, yes. The Lord will bless you. Yung iba dito aawit ng iba't ibang hallelujah, spiritual songs. Hure, hurebe, hureberaba, hureberabarabarabana. Shekalabakandarabakialabasikalabahandarabakiyalabahanda. Hurabarabarabarabasikarabahandarabakiyalabasikarabahanda.
Receive it by faith. Receive it by faith. Receive it by faith. Receive it by faith. The promises of God. Sige, tinatanggal ng Diyos ang yung lungkot mo. Meron dito na laging nalulungkot. But the Spirit of the Lord, hallelujah, hallelujah, inaalis ng Holy Spirit ang yung lungkot. Ang mga may sakit, pinapagaling. Hallelujah, hallelujah. God will bless your body. God is repairing your body. Dalawin mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Refresh your people, Lord. Alisin mo ang lungkot na yung mga anak. Hallelujah, palitan ng kagalakan. Hallelujah, hallelujah. Oh, maskika, umbere kere bebe. Shikarabakia rabashikalabahan darabahaya. Shikarebikia rabashikarabahan darabahaya. Lebraman na sikribin nikitikitipikit. Lebraman na sukribin nikisikarabahan darabahaya. Sige, hingin nyo na sa Panginoon kung ano kahilingan nyo ngayong umagang ito. We access already the heavenly throne. In the name of Jesus, kayo mga estudyante, ano man ang kahilingan mo sa Panginoon, mga negosyante, mga ina ng tahanan, mga ama ng tahanan. Oh, hallelujah, hallelujah. Ikaw ay isang ama ng tahanan. Ano man ang pagsubok na dumarating sa buhay mo, God will help you. God will never leave you nor forsake you. Yes. Lahat na may pangailangan sa pinansyal, abot mo na yung mapagpalang kamay, Panginoon. Ang kalang kahilingan pinansyal in the name of the Lord. Ang relasyon na mag-asawa'y buuin mo. Patuloy nilang maranasan, ikaw ang Diyos namin at wala na iba maliban sa iyo. Jesus, the Son of the living God. For the last song, we will render this song to the Lord. Oh Lord my God, then sings my soul. Hallelujah. Sing it everybody. Lift your hands to God. Yes, Lord. God answer your prayers today. This our prayer of thanksgiving. Believe Jesus will do great things in your life. Kayo mga nanonood ngayon, God will do great things in your life today. Hallelujah. God really touched you now. Yes, Lord. Then sings my soul, my Savior.
great thou art. Sa'yo po ang papuri, sa'yo ang parangal at kalawalatian. Hallelujah! Soul, my Savior God, we give you praise, we give you glory, Lord, today. Hallelujah! A great thou art. Thank you for the refreshing. Thank you for the, hallelujah, empowerment. My Savior, God to thee. How great thou art, my Lord. Great thou art. How great thou art. Palakpakan natin ang Panginoon. Truly, God, you are so great, God. Come on, one more time, clap your hand and shout, hallelujah!